Matagal na sa trabaho si Jelly bilang waitress sa isang mamahaling restaurant. Tinuturing na rin siya bilang isa sa mga pioneer ng kanilang team. Pero kahit na 5 taon na ito roon, mula noon hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang ugali nito. Sa ibang salita, ma-attitude ang dalaga. Nilalait nito ng palihim ang mga customer kapag hindi nito gusto ang itsura ng mukha. Madalas din siyang mantaboy ng mga pulubi kahit nadadaanan niya lang naman ito sa bangketa. Ang ganitong pag-uugali ng dalaga ang magpapabago ng kanyang buhay nang mangyari ang isang insidente sa kanyang pinagtatrabahuhan. Isang matandang lalaki ang pumasok sa loob at diretso itong lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Pero sa halip na bigyan, pinagtabuyan niya ito at nilait-lait. Makalipas ang 1 buwan, dinapuan ng karma ang dalaga. Nagkasakit ang kanyang ama at namatay ito. At ang masakla pa, nagkanda-baon-baon sila sa utang. Hindi niya na alam ang gagawin dahil malapit na siyang makulong sa dami ng kanyang utang. Pero tinulungan siya ng matandang tinaboy niya na hindi niya alam na yun pala ang nagmamay-ari ng restaurant. Ano nga kaya ang magiging reaksyon ng dalaga kapag nalaman niya na ang matandang madungis pala ay ang amo nilang lahat? Patawarin kaya siya ng matanda? O ipapamukha lang nito ang pagtanaw ng utang na loob? Ito uli si Mr. Hope at sabay-sabay nating tunghayan ang isa na namang kapanapanabik na kwento. Kay aga-aga pa lang ay mainit na agad ang ulo ng dalagang si Jelly. Paano ba naman kasi, pagdilat pa lang ng kanyang mata, problema na agad ang bumungad sa kanya. Humihingi na naman kasi sa kanya ang kapatid niyang si Maymay ng pambayad sa gagawin nitong project. Matagal pa ang sahod ng dalaga at ang natitirang pera na lamang niya sa pitaka ay ang budget para sa pamasahe. Sa lubong ang kilay na bumangon ng babae. Padabog itong pumunta sa maliit nilang sala at naupo sa sofa. Sabog-sabog pa ang buhok nito dahil sa magdamag na paghilata sa kama. Nakatayo sa harapan niya ang kapatid na si Maymay at parang hiyang-hiya na itong humarap sa kanya. Nakayuko na rin at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Lintik naman kasi talagang buhay na to. Nung nakaraan nanghingi ka na sa akin ng pera sa project mo, tapos ngayon hihingi ka na naman? Niloloko mo ba ako, Maymay? Malakas ang tinig ni Jelly kaya agad namang pumasok ang kanilang ama. Galing pa ito sa labas na katatapos lang asikasuhin ang mga alagang manok. Ano bang nangyayari dito at bakit sumisigaw ang ate mo, Maymay? Tanong ni Mang Fidel sa bunsong anak pero hindi ito makapagsalita. Ito kasing si Maymay, Papa. Kahihingi lang ng pera last week, hihingi na naman ngayon. Akala siguro nito nagtatay ako ng pera eh. Tingin mo ba sa akin, bangko? Umayos ka nga. Maymay, para saan na naman ba yung hinihingi mo? Tanong ng kanilang ama. Papa, kailangan na kasi talaga namin mag-ambagan dun sa research na ginagawa namin eh. Nung nakaraan kasi humingi ako kay ate, kalahati lang yun ang dapat kong iambag. Ngayon nagkakasingila na kami. Paliwanag naman ng dalaga. Kalahati pa lang yung 3,000? Seryoso ka ba? Ano bang klaseng research ang ginagawa nyo, ha? Research ba yan kung paano makakalipad ang tao? O baka kung paano gumawa ng time machine? Bakit sobrang mahal naman yan, ha? Anong akala mo sa pamilya natin, mayaman? Sabihin mo sa mga kagrupo mo, yung binigay mo yun na lahat yun. Inispang buwelta ni Jelly. Ate, hindi pwede. Kasi kapag hindi ko naibigay ang contribution ko, baka alisin nila ako sa group namin. Tumigil ka. Hindi na ako magbibigay ng pera. Di kung alisin ka nila, alisin ka na lang nila. Ganun lang naman kasimple. Aakyat na sana ng hagdan ng babae nang magsalita pa si Maymay na siyang lalong nagpainit sa ulo ni Jelly. Ganun lang kasimple? Tingin mo ganun-ganun lang yun? Kapag hindi ako nakasama sa research team namin, hindi ako makakapasa ngayong SEM. Hindi mo ba naiintindihan yun, ate? Palibhasa kasi hindi ka nakarating ng college, kaya hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi ko. Wala kang alam sa pagiging college, kaya kung baliwalain mo lang ang sinasabi ko, ang dali-dali lang para sa'yo. Isang malakas na sampal ang ginawa ni Jelly nang balikan nito ang kapatid na si Maymay. Agad namang umawat sa kanila ang kanilang ama. Ano ba naman kayo? Bakit ba kayo nagsasakitan ng ganyan? Nandito ako sa harapan nyo, oh!
Igalang niyo naman ako! Sabi ni Mang Fidel, pero mukhang hindi na siya naririnig ni Jelly sa mga sandaling ito. Ang kapal na mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan? Baka nakakalimutan mong ako nagpapaaral sa'yo, Maymay! Ikaw ang nagpapaaral sa akin? Paano? Sa pagbibigay mo ng baon sa akin na may halong sama ng loob? Hindi mo ako pinapaaral, ate. Baon lang ang binibigay mo dahil scholar ako sa school. Kaya wag mo akong susumbatan ngayon. Dahil ang tunay na nagpapaaral sa akin si Papa. Siya ang tumutulong sa akin sa lahat. Siya ang nagpapayo sa akin kapag stress ako sa school. Siya ang gumagawa ng paraan minsan kapag may mga bayarin ako na hindi ko sinasabi sa'yo. Siya ang pumupunta sa school kapag may mga dapat pag-usapan. Eh ikaw, ano? Wala. Wala kang ginagawa kundi ang magbigay lang ng pera pambaon na masama pa ang loob mo. Alam mo, kung may pera lang si Papa, hindi naman kita hihingan eh. Kasi alam ko naman na magagalit ka na naman. Saad ni Maymay. Tuluyan ang nagalit si Jelly sa mga puntong ito. Parang uusok na ang ilong at tenga niya sa panggagalaiti. Hindi niya lamang ito masabunutan dahil nakaharang ang kanilang ama. Napaka-ungrateful mong tao, Maymay. Bakit? Akala mo ba yung binibigay kong pambaon mo araw-araw hindi ko pinaghihirapan? Kung maliitin mo ang binibigay ko parang may narating ka na sa buhay ah. Third year college ka pa lang. Wala ka pang napapatunayan. Saka ka magyabang sa akin kapag kaya mo nang buhayin ang sarili mo. Hindi ka pala masaya sa binibigay kong pera. Eh di bahala ka sa buhay mo. Humanap ka ng ibang tao na kaya kang bigyan ng baon araw-araw. Di ba magaling ka, di ba? Matalino ka, di ba? Ikaw ang nakaabot sa college sa ating dalawa. Kaya kayanin mong walang nagbibigay sa'yo. Oo, magaling ako at masyado ka namang ma-pride at masyado masama ang ugali mo. Wala kang ibang iniisip kundi ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako hihingi ng pera sa'yo kahit kailan. Papatunayan ko sa'yong kaya kong mag-isa. Mag-focus ka na sa trabaho mo at sarili mo ang sahod mo para makaipon ka ng pang-date nyo ni Kuya Nico sa mamahaling restaurant. Oo, wala pa akong nararating, ate. Pero alam mo kung anong masakit na katotohanan? Kahit wala pa akong nararating, hindi mo na mararating kung nasan man ako ngayon. Pilit na tawa ang naisukli ni Jelly sa kapatid niya. Hindi siya makapaniwala na maririnig niya ang lahat ng yon mula sa isang katulad lang ni Maymay. Papa, itatak mo nga sa utak nito magaling kong kapatid na kaya ako hindi nag-college para buhatin ang pamilyang to. Baka kasi nakakalimutan niya na. Sus, nagmamalaki ng wala sa lugar. Hindi na pinahaba pa ni Jelly ang usapan na yon dahil alam niyang mas lalo lang siyang maiinis. Ayaw niya na lang din kasing masira ang araw niya dahil may date pa sila ni Nico. Nang nasa kwarto na siya, hindi niya maiwasang maluha at matawa. Naluluha siya dahil hindi niya matanggap na sinabihan siya ng gano'n ng kapatid niya. Natatawa siya dahil kahit na anong gawin niyang pagkayod, masamang tao pa rin ang tingin sa kanya ni Maymay. Wala pang isang oras na nakahiga si Jelly sa kama niya ay pumasok sa silid niya si Mang Fidel. Umupo ito sa gilid at nagsimulang magsalita. Anak, pagpasensya mo na mga nasabi ni Maymay kanina. Intindihin mo na lang ha. Stress kasi yun sa pag-aaral eh. Pagod, ganun. Wika ni Mang Fidel. Intindihin? Tingin mo pa ako hindi pagod sa trabaho? Hindi ako stressed? Meron bang nakakaintindi sa akin sa pamamahay na to? Wala naman ah. Alam ko naman na pagod ka na anak. Kaya nga ako laging humihingi ng paumanhin sa'yo kasi ikaw ang tumatayong haligi ng pamilyang ito. Pasensya na. Huwag kang mag-alala. Kapag umayos na ang lagay ng kalusugan ko, babalik na ako sa trabaho. Huwag na. Magpahinga ka na lang dito. Magpalakas ka na lang. Baka mamaya kapag bumalik pa yung sakit mo, problema pa yan. Panibagong gastos pa. Turuan mo na lang si Maymay ng tamang asal. Yun na lang ang maitutulong mo sa akin. Sana kasi hindi na lang kayo nag-anak ni Mama kung hindi naman pala kayo handa magpamilya. Mga anak niyo tuloy ang nahihirapan ngayon. Sabi ni Jelly. Hindi na nakapagsalita pa ang matandang si Mang Fidel. Napayuko na lang ito dahil aminado naman itong hindi planado ang kanilang pamilya. Gusto ko mapag-isa. Iwan mo muna ako. Palalamigin ko lang ang ulo ko dahil ayoko masira ang araw ko. Sige, kapag nagutom ka, lumabas ka na lang para kumain ha? Wala akong ganang kumain. Tumango na lamang ang kanyang ama at lumabas na rin ang silid.
Makalipas ang ilang oras ay sumapit na rin ang kinahapunan. Dahil day off naman ang dalaga, naligo at nagbihis na rin siya para paghandaan ng date nila ni Nico. Ang long-time boyfriend niya mula noong second year high school sila. Mag-aalas 6 na nang lumabas na siya ng bahay. Bonggang-bongga ang suot niya. Nagmukha siyang anak mayaman. Bukod kasi sa maganda at makinis naman talaga si Jelly, magaling din siyang magdala ng damit. Kahit na anong suotin niya, nagagawa niyang palitawin ang ganda niya. Nagtitinginan na naman ang mga dakilang tambay na nadadaanan niya sa kanilang barangay. Hindi na lang niya pinapansin ang mga yon dahil alam niyang hanggang tingin lang naman ang mga yon. Nang makapara na ng sasakyan ay tinawagan niya na ang kanyang nobyo. Pero hindi yun sumasagot. Ring lang ng ring ang naririnig niya sa kabilang linya. Naiinis na naman siya dahil dito. Ayaw na ayaw kasi talaga niyang hindi sinasagot ni Nico ang tawag niya. Gusto niya, kahit ano pa ang ginagawa ng lalaki, masasagot agad nito ang tawag niya. Ganun kasuplada ang ugali niya. Kahit na alam naman niyang manager si Nico sa mismong pinapasukan din niya. Akala ko ba early ang out niya today? Anong oras na? Magsi-7 na eh. Nakakainis. Ma'am, saan po tayo? Tanong ng mamang driver. Hatid niyo ako sa BGC. Please lang kuya, dumaan ka sa walang traffic. Baka kung saan-saan na naman ako nito dalin. Diyos ko, mga modus itong taxi driver na to. Ma'am, hindi naman po ako ganong klaseng tao. Naniniguro lang po ako kuya. Halos lahat ng nasasakyan ko ganun ang ginagawa para lang humaba ang metro eh. Nakakapikon. Nanahimik na lamang ang driver. Ramdam ng lalaki na iritado na si Jelly kaya pinaandar na lamang nito ang sasakyan. Tahimik lang na naghihintay ang dalaga ng kahit na anong update mula kay Nico. Kanina pa siya nakatingin sa cellphone niya. Pero kahit isang text message lang ay wala siyang natanggap. Nagmamaktol na si Jelly sa loob ng sasakyan. Kung sino-sinong babae na rin na malapit kay Nico ang ini-stalk niya sa social media. Napaparanoid na naman kasi ito na baka nang bababae si Nico. Guwapo kasi at mabait ang kanyang nobyo. Kaya para sa kanya, mas lalapitan nito ng mga babae kapag hindi niya ito kasama. Manong, wala na bang ibibilis ang takbo natin? Iritado niyang tanong sa driver. Ma'am, mabigat ang traffic oh. Kung gusto mo pong makarating kaagad, tumakbo ka na sa labas. Apurado ka, alam mong mabigat ang traffic ngayon. Ikaw ang nagsabi kanina na dito tayo dumaan kaya wag ka nga angal dyan. Nabigla ang dalaga sa sinabi ng driver, kaya nanahimik na lang siya. Ramdam niyang naiinis na rin yun sa kanya. Makalipas lang naman ang isang oras, nakarating na rin siya sa BGC. Isang oras siyang late sa napag-usapan nila ni Nico. Pero pagdating niya sa restaurant, wala pa rin doon ang lalaki. Lalong umusok ang ilong ng dalaga. Hindi niya na kaya pang tiisin ang inis niya kaya tinawagan na niya ang katrabaho niya na si Emerson. Ang isa sa mga katrabaho niya na nakakaalam ng relasyon nila ni Nico. Hello, Emerson? Bungad niya sa kabilang linya. Naririnig niya pang medyo maingay sa background nito. Halatang abalang-abala ang mga tao pero wala siyang pakialam. Kapag galit siya, gusto niyang siya lang ang pakikinggan. Hello, Jelly? Napatawag ka. Di ba day off mo? Nandyan ba si Nico? Kung nandyan si Nico, sabihin mo sa kanya nandito na ako sa BGC. Kanina pa ako naghihintay dito. Magwawala ako rito kapag hindi siya dumating. Marami kasing guest ngayon kaya... Wala akong pake. Pinatay na agad ng dalaga ang tawag bago pa makapagpaliwanag ang binatang si Emerson. Sa inis niya ay pumasok na siya sa loob ng restaurant at umorder ng isang glass ng wine. Halos isang oras din siya naghintay kay Nico. Nakadalawang glass na siya ng wine saka lamang dumating ang nobyo niya. Pag-upo at pag-upo pa lamang ng binata, tumaas agad ang boses ng dalaga. Nakalimutan mo ba na ngayon ang date natin? Napatingin sa kanila ang ibang naroon. Nakaramdam naman ng hiya si Nico dahil doon. Hinaan mo naman ang boses mo. Nakakahiya sa ibang guest dito. Pabulong na sabi ni Nico. Nakakahiya? Seriously? Ngayon ka pa nahiya? Sa akin hindi ka nahiya? Kanina pa ako naghihintay rito. 5 days ago nagkasundo tayo na i-date mo ako sa day off ko. Pero ano nangyari? Isang buong araw kang walang paramdam. Niha, niho, wala. Tapos ngayon mas mahihiya ka pa sa iisipin ng iba sa akin?
Nag-message ako sa'yo sa messenger kaninang umaga. Hindi ka ba nagbabasa ng message doon? Alam mo naman kapag nasa resto na ako, binibitawan ko na yung phone ko kaya hindi ko na alam na nag-text ka pala at tumatawag. Sana kasi nagbabasa ka ng message para hindi ka pumunta ngayon dito. So sinisisi mo ako? Ang tanga mo rin kasi. Bakit ka ba kasi sa messenger nag-message? Alam mong hindi ako masyado nagbubukas ng message doon. Iritadong tanong ng dalaga. Nasa biyahe na ako nang mag-chat ako. May biglaang guest kasi ang mga boss natin eh. Wala akong load, naka-free data nga lang ako na nag-message sa'yo, buti nga nag-send. Bullshit! Ang ganda-ganda ng phone mo, wala kang load? Hindi naman kasi ako naglo-load kapag wala mahalagang dapat kontakin about work, di ba? Isa palagi naman tayo magkasama, so no need. Tanga ka ba, Nico? Tingin mo sa akin hindi mahalaga? Alam mong may lakad tayo. Sana man lang nag-effort ka magpa-load. Manager ka ng mamahaling resto tapos load wala ka? Sisisihin mo pa ako na hindi ko nabasa ang message mo sa messenger? Pakialam ko dun minsan nga lang ako mag-open dun. Dagdag pa ni Jelly. Misunderstanding lang ang lahat, okay? Hindi ko alam na hindi mo yun mababasa. Hindi mo rin alam na wala akong load. Sadyang nagkaroon lang talaga ng bigla ang bisita sa resto. Early dapat ako kaso ang dami nila eh. Nawalan ako ng time mag-update kasi nandun din ang boss natin. Alam mo naman na pwede akong matanggal kapag nakita ako nagsa-cellphone. Sorry na. Pero since nandito naman na ako, pwede bang kalimutan na natin ang nangyari at simulan na natin ang gabing to ng peaceful? Can we? May hinahon na sabi ni Nico. Pero sa halip na kumalma, mas lalo lang nagalit ang dalaga. Padabog nitong ininom ang natitirang wine at malakas na inilapag sa lamesa ang baso. Mag-date ka mag-isa mo. Nawalan na ako ng gana. Matapos mo akong paghintayin dito na matagal, gusto mong kalimutan ko na lang basta-basta yon? Okay ka lang ba? Bahala ka na sa buhay mo. Pagod na akong intindihin ang pagiging busy mo. Tumayo ang dalaga at natumba pa ang upuan na ginamit nito. Mabilis itong lumabas ng resto. Hinabol din naman siya agad ni Nico sa labas. Ano bang problema mo? Inaamin ko na nga may mali ako, nagkakaganyan ka pa? Ang hirap mo i-please ah. Una pa lang alam mong ganito ka-busy ang line of work ko, Jelly. Ang tagal na natin magkarelasyon tapos ngayon ipaparamdam mo sa akin na hindi ayos sa yung ganitong setup? Napapabayaan kita? Hindi naman ah. Ngayon lang ako pumalya. Kahit sobrang busy ko na paglalaanan kita ng oras. Kagaya ngayon, hindi pa tapos ang trabaho ko pero nandito ako sa harapan mo. Hindi mo man lang ba na-appreciate yun? Nakakapagod ka na rin intindihin minsan eh. Kailan ka ba gigising sa umaga na hindi lagi sarili mo ang iniisip mo? Grow up, Jelly! Hindi na tayo mga high schooler na dapat lagi nakadikit sa isa't isa. We're adults now. Just to remind you na we need to act professionally. Hindi habang buhay pwede kitang itolerate sa ganyan mong ugali. Kasi Jelly, gusto kong umangat. Kung ayaw mong sumabay, iiwan kita sa baba. Sa inis ng lalaki ay pumara na agad dito ng taxi at saka sumakay. Naiwang mag-isa si Jelly na halos sumabog na sa sobrang galit. Walang nagawa ang dalagang si Jelly sa mga sandaling yon. Galit na galit din siyang pumara ng masasakyan para makauwi na. Kahit ang driver na wala namang ginagawang masama sa kanya, pinagbuntunan niya ng galit. Ayusin mong pagmamaneho mo kung ayaw mong ipapulis kita ha? Sabi ni Jelly sa lalaki na parang halos kaedad niya lang din. Wow, galit na galit. Kalma ka lang, ma'am. Huwag ka nang magsalita. Mag-drive ka na lang. Natatawa na lamang ang lalaking driver sa kanya. At makalipas nga lang ang halos isang oras, nakarating na rin siya sa kanilang barangay. Hindi niya na kinuha ang sukli at diretso na siyang lumabas ng taxi. Thank you, ma'am. Sana lagi kang galit. Sigaw pa ng driver sa kanya. Pero wala nang pakialam si Jelly. Ang gusto na lamang niya ay makauwi sa bahay nila at nang makapagpahinga na. Sa bungad ng bahay nila, nakita niya agad doon si Mang Fidel. Nagliligpit na ito ng mga gamit nito sa pag-aayos ng bisikleta. Pagpasok naman niya sa sala, inabutan niya si Maymay na abalang gumagawa ng assignment nito. Hindi niya yun pinansin at diretso lamang siyang pumasok sa loob. Paghiga niya, agad niyang binura sa lahat ng kanyang social media account ang kanyang nobyo. Kulang na lang ay mabutas ang cellphone niya sa kakadut-dut ng screen. Pagod ka na? Di ba pagod ka? Napakadali mo lang naman palitan eh. Sige lang, mapagod ka na. Kasi ako pagod na rin ako sa kakaintindi sa pagiging busy mo. Inis na sabi ni Jelly habang hawak-hawak nito ang frame ng binata.
Binato niya yun sa sahig at saka tinapakan ng ilang ulit. Bahala ka na sa buhay mong siraulo ka! Makalipas pa ang ilang araw, kapansin-pansin na hindi siya pinapansin ng lalaking si Nico. Nakatuon lang ang atensyon ng binata sa trabaho. At kapag break time naman ito ay hindi pa rin siya nilalapitan. Dahil likas ang pagiging ma-pride sa katauhan ni Jelly, hindi niya naisip na siya ang unang mag-approach sa lalaki. "Barks, warla ba kayo ni Papa Nix?" Tanong ng Becky na si Brandy, pinakamalapit na kaibigan ni Jelly sa trabaho. Naka-break lang sila noong mga sandaling yon habang nakatambay sa katabing coffee shop. Iritado ang dalaga kapag naririnig ang pangalan ng kanyang nobyo. Siyang may problema, edi siyang lumapit. Ano ko, luluhod sa harapan niya? Nagmamatigas na wika ng dalaga. "Hello, ilang beses ka na kayang lumuhod kay Papa Nix?" Natatawa pang sabi ni Brandy. Pwede ba? Kung wala ka may tutulong, huwag ka na nga magsalita. Mas lalo lang ako naiinis eh. "To naman, imbierno agad? Want mo ba talaga ang help ko, ateng? Kasi kung yes, ang may papayo ko lang, approach mo na si Papsi." Baliw ka ba, Brandy? Ako ba ang may kasalanan? Bakit ako mag-a-approach? Buwelta ni Jelly. "Walay naman may kasalanan. Misunderstanding lang kasi ang peg ninyo. Ikaw na mag-approach kasi busy ang kuya mo, di ba? Sige ka, kapag inayaan mong ganyan kayo, baka sooner or later may iba nang umaaligid sa Papa Nix natin." Sa sinabi niyo ni Brandy, kung ano-ano na ang pumasok sa utak ng babae. Bigla itong naparanoid. Tingin mo kaya akong ipagpalit ni Nico? Tanong niya. Napangalumbaba pa si Brandy at sandaling nag-isip. "Sa attitude mong yan? Yes, atichona ka eh." Sabi nito na hindi man lang nagdalawang isip. Kahit kailan talaga napakawalang kwenta mo kausap. "Hello, anong gusto mo? Sabihin kong santa ka, Bax? I'm just telling the truth. Hindi ka mabait. So lucky mo lang kasi si Papa Nix mabait na tao. Ewan ko ba sa'yo, Bax, kung bakit ka ganyan? Sa kakaganyan mo, sige ka, mawawalay lahat ng people na presyo sa life mo." Huwag mo muna nga akong kausapin. Isa ka pa eh. Nakakainis ka. Tumayo na ng upuan ng dalaga at lumabas na rin ng coffee shop. Pagbalik niya ng room ng mga employee, nakita niya roon ang ibang babaeng katrabaho niya. Nakatingin sa kanya at parang nagbubulungan pa ang mga ito. Nilapitan niya ang mga yon. Tinarayan niya agad para sindakin. Ako bang pinag-uusapan yung dalawa? Nikki? Evelyn? Tanong niya sa dalagang babae. Uy, hindi naman. Ibang pinag-uusapan namin, hindi ikaw. Sagot naman ng dalagang si Nikki. Siguraduhin niyo lang ha, kapag may nakarating sa akin na pinag-uusapan niyo ako, kayang-kaya ko kayong ipatanggal dito. Magsusumbong lang ako kay Sir Nico. Alam niyo naman di ba na ayaw na ng chismis dito? Naiintindihan niyo ba ako? Parang mga batang patangu-tangu ang dalawang dalaga. Natigil lang yun nang dumating na rin si Emerson. "Nag-aaway na naman ba kayo? Kesa dumadaldal kayo dyan, ihandaan nyo na lang ang sarili nyo. May paparating tayong 2 pamilyang guest. Magiging abala tayo ngayon kasi..." Emerson, hindi mo na kami kailangan i-remind. Nabasa na namin sa group chat kanina. Team leader ako, Jelly. Normal lang na i-remind ko kayo. Kung ikaw wala kang ginagawa, lumabas ka ron at ayusin mo yung mga upuan. Hindi kita inuutusan. Gusto ko na ipaalala sa'yo na part yun ng trabaho natin. Paliwanag ng lalaking si Emerson. Lihim na nakaramdam ng inis si Jelly. Pikon na pikon talaga siya kapag nakikita niya ang mukha ng binatang yon. Mula kasi nang ma-appoint ito bilang TL nila, parang lagi na siya nitong inuutusan. Dumagdag pa sa galit niya na hindi siya ang ginawang TL ng kanyang nobyo. Samantalang ang tagal-tagal naman na niya sa trabaho na yon. "Kilos na! Waitress ka rito, hindi ka manager!" Dagdag pa ng lalaking si Emerson. Naging TL ka lang, parang yumabang ka na. Nakangising sabi ng dalaga. Kahit na masama ang loob, kumilos na rin si Jelly. Kasama niya ang 2 dalaga na si Nikki at Evelyn, na kapag nakikita niyang nakatingin sa kanya ay naiirita siya. Kayong dalawa, bilisan nyo nga. Naiirita ako sa mukha ninyo. Napayuko na lamang ang mga yon at hindi na siya pinatulan pa. Makalipas ang ilang oras, dumating na nga ang guest nila. Mas lalo silang naging abala sa pag-aasikaso sa mga yon. Nawala na naman ang pagkakataon si Jelly na lapitan ng kanyang nobyo.
Aminado na kasi siya na ang dapat unang kumausap. Kaya nga lang, bigla namang dumami ang dapat nilang gawin. Napagtanto ni Jelly na totoo ang sinasabi ni Brandy, na kung hahayaan niyang unti-unting malusaw ang relasyon nila ni Nico, malaki ang chance na may iba ng babae ang umaligid kay Nico. Wisi talaga. Kung kailan gusto ko na makipag-usap, saka pa dumami itong mga lintik na guest na to. Mahina niyang sabi habang katabi niya si Brandy. Nasa gilid lamang sila at naghihintay ng tatawag sa kanila. Uy, si Ateng, nag-decide na makipag-peace talk. Good decision yan, Box. Sabi ni Brandy at tinapik pa nito ng mahina si Jelly sa balikat. Gabi na nang mag-uwian ang mga guest. Dahil sa dami ng mga yon, marami-rami din silang liligpitin. O sige na, puntahan mo na sa labas si Papa Nix. Kami nang bahala rito. Sabi ni Brandy sa dalaga. Sinamantala naman ito ang pagkakataon. Dali-dali itong naglakad patungo sa labas ng restaurant. Pero hindi naman niya nakita ang binata roon. Pumunta rin siya sa parking lot pero wala rin. Nakaramdam na naman ang inis si Jelly. Pikon na siya. Pakiramdam niya ay ang daming humahadlang sa gusto niyang mangyari. Nang makapasok na siya ulit sa restaurant, naramdaman niyang bigla na lang may humawak sa braso niya. Kamay yun ng isang matanda. Nang lingunin niya, agad niyang hinawi ang kamay ng matanda at saka nagtaray. Ano ba? Bakit mo ba ako hinahawakan? Iritadong tanong nito na pilit hinihinaan ng boses. Iha, baka naman pwedeng makihingi ako ng tubig. Nauuhaw na kasi ako eh. Kanina pa ako naglalakad sa labas. Wika ng matandang lalaki. Madungis ito at kulubot na rin ang balat. Namumuti na rin ang buhok pero hindi pa naman kubain. Lumabas ka nga. Bawal dito ang pulubi. Labas! Alis! Sige na, Iha. Gutom at uhaw na ako eh. Pero kahit tubig lang, kahit isang baso lang masaya na ako. Nagmamakaawa ako sa'yo. Dagdag pa ng matanda. Pero kahit nakakaunti ay walang nararamdamang awa si Jelly para doon. Sa halip, diring-diri pa siya. Hindi ito water station. Isa pa, ang mga tubig dito para lang sa mga guest. Hindi para sa mga pulubing katulad mo. Umalis ka na bago pa makabalik ang guard namin. Nag-CR lang yon. Baka ipakaladkad pa kita. Pananakot pa ni Jelly. Sige na, Iha. Parang awa mo na. Tubig lang naman ang gusto ko eh. Wala nang iba pa. Tubig lang. Pagbigyan mo na ako. Ang kulit mo naman. Hindi nga kami nagbibigay ng tubig sa mga pulubi rito. Bakit ba ang tigas ng bungo mo at hindi ka makaintindi? Medyo napapalakas na ang boses ni Jelly. Buti na lamang ay wala ng mga guest sa mga sandaling yun. Lumapit na sa kanila ang TL na si Emerson. Nagtataka na kasi ito dahil rinig na ang iritadong boses ni Jelly kahit sa staff room. Ano nangyayari dito, Jelly? Tanong ni Emerson. Ito kasing matandang to, kung makahawak sa akin akala mo close kaming dalawa, eh ang dumi-dumi naman. Sagot ng dalaga. Manong, ano po ba ang kailangan nyo? Bawal po kasi talaga rito pumasok nang hindi po nagpapaalam eh. Sabi ng TL. Kailangan ko lang naman po ng mainom. Hindi ko alam kung bakit galit na galit sa akin si Ma'am. Sabi ng matanda. Tubig lang naman pala ang kailangan, Jelly. Bakit hindi mo nalang bigyan? Eh bakit hindi ikaw ang magbigay? Tutal mukhang ikaw naman ang mabait. Pabalang nitong sagot. Napaka-unprofessional mo talaga. Pasalamat ka si Sir Nico, manager dito. Kung hindi, baka naalis ka na. Manong, sumunod po kayo. Bibigyan ko po kayo ng makakain at tubig. Naku po, maraming salamat naman. Buti na lang may mabuting tao rito sa restaurant nyo. Akala ko mga masasama lang ang ugali ang meron. Pahabol pa ng matanda at sandali pa itong tumingin kay Jelly. Umirap naman ang dalaga dahil doon. Buong akala ni Jelly ay matatapos na ang eksenang yon. Pero habang nakabreak ang lahat, pinatawag ni Nico ang dalagang si Jelly. Kasama nila sa kwarto ang TL na si Emerson. Si Jelly naman ay tahimik lang. Pangiti-ngiti pa ito dahil akala niya may magandang sasabihin sa kanya si Nico. Pero nagkamali siya. Jelly, nakarating sa akin na nangyari kanina. Hindi tamang ginanon mo yung matanda.
kahit pasabihin mong pulubi lang yun. Lagi kong sinasabi sa inyo, may nakikita kayong nahihirapan, tulungan nyo. Hindi lang naman yun para lang dito sa loob ng trabaho natin eh. Maging sa labas na rin. Hindi naman mahirap yun eh. Kung tutusin, napaka-basic na ugali lang naman yun. Saad ng lalaki. Sir Nico, ang kinababahala ko lang, baka itong matandang to dumaldal sa labas. Kahit sabihin natin pulubi lang siya, baka paniwalaan siya ng ibang makakarinig sa kanya. Masisira ang imahe ng restaurant na to. Gatong pa ni Emerson. Agad naman itong nakatanggap ng masamang tingin mula sa dalaga. That's exactly my point. Image natin ang nakataya sa oras na may gagawin tayong bagay na napaka-unprofessional. Jelly, palalagpasin ko tong pangyayaring to Pero kapag inulit mo to, sinasabi ko sa'yo, isususpindi kita. The worst, pwede pa kitang tanggalin. Naiintindihan mo ba ako? Bakit ka ba ganyan sa akin? Kung makapagsalita ka parang hindi mo ako girlfriend Ano bang problema mo? Galit na tanong ni Jelly. Girlfriend kita sa labas. Pero kapag nasa trabaho tayo, magkatrabaho lang tayo. We need to act as a professional. Labas ang personal na issue nating dalawa sa trabaho. Kaya kung iniisip mong ito-tolerate pa kita sa mga maling ginagawa mo, nagkakamali ka. Ayokong masira din ang pangalan ko dahil lang may isang empleyado na may hindi magandang pinapakita. Saad pa rin ni Nico. Ibang-iba ka na. Bakit? Nasulsulan ka ba nitong si Emerson Baka nakakalimutan mo. May kasalanan ka pa sa akin noong nakaraan. Pinaghintay mo ko ng halos 1 oras. Jelly, stop. Hindi yan dito pinag-uusapan. Nasa trabaho tayo. Please be nice sa mga sinasabi mo. Be nice? Wow! Nice mo mukha mo. Your words, Jelly! Pasigaw na ring sabi ni Nico. O ano, tatanggalin mo ako rito? Pues hindi mo na kailangan. Ako ang kusang aalis dito. Magre-resign na ako. At maghiwalay na rin tayong dalawa. Sawang-sawa na ako sa ganitong sistema. Lagi mo na lang akong binabaliwala. Mas pinili mo pa maging team leader tong si Emerson kesa sa akin na matagal na rito. Pinili ko si Emerson dahil mahaba ang pasensya niya, kalmado at malawak ang pangunawa. At ako, hindi. Kung sa bagay, ang tingin mo lang naman sa akin masama ang ugali. Pero kahit na kailan, hindi mo naman ako tinatanong kung bakit ako nagkakaganito. Maghiwalay na tayo, ayoko na. Magre-resign na ako rito sa trabaho at sa buhay mo. Padabog na kinuha ni Jelly ang kanyang bag. Binagsak pa nito ang pinto. Wala na itong pakialam kahit na mapatingin pa sa kanya ang ibang katrabaho. Hindi sumakay ng taxi ang dalaga. Mas pinili niya pang maglakad na lamang. Nakakuyom ang kanyang kamao. Hindi niya inakala na magagawa sa kanya yun ng nobyo niyang si Nico. Halos maputol na ang ugat niya sa leeg sa kakasigaw sa tulay ng ilog. Buwisit ka, Nico! Buwisit ka, Emerson! At buwisit ka, matanda ka! Lahat kayo, buwisit kayo! Napaupo na lamang siya sa gutter. Mga nasa 20 minuto siyang nakayukuron. Nag-angat lamang siya ng tingin nang marinig niya ang boses ng Becky na si Brandy. Bakso, panyo, punasan mo ang luha mo. Inabot ni Brandy ang isang panyo at tinanggap din naman ito ng dalaga. Bakit ka nandito? Tanong ni Jelly. Diyos ko naman ang babaitang to. Malamang sasamahan ka. Baks naman, lutang. Sagot ni Brandy. Di ba sabi mo hindi mo ako kukonsintihin? Umalis ka na. Hindi ko kaya magbago. Sinabi ko yun, pero walay naman ako sinabi na iiwan kita na alone, no? We're friends, right? Umupo rin si Brandy sa tabi niya. Para silang mga tambay sa kanto. Maraming salamat. Alam mo, sa lahat ng tao sa trabaho natin, ikaw yung mas nakakakilala sa akin. Maraming detalye sa buhay kong kabisado mo. Mas kilala mo pa ako kaysa kay Nico. Feeling ko nga, ikaw yung boyfriend ko eh. Natatawang sabi ni Jelly. Yak! Kadiri kang babae ka, kilabutan ka nga. Sandali pang tinapik siya ni Brandy sa balikat. Siguro nga kasalanan ng maging ganitong ugali ko. Masama, maldita, walang modo. Pero wala silang alam kung bakit ako nagkaganito. Kung ano yung mga pinagdaanan ko kaya nag-iba ang pananaw ko sa buhay. Sisihin mo na naman ba ang parents mo, Ateng? Tanong ni Brandy. Sila naman kasi talaga ang may kasalanan kung bakit ako nagkakaganito. Alam mo, kung nagtinulang si Papa nung bata kami,
Hindi sana ako magkakaganito. Hindi sana ako nagtrabaho kahit elementary pa lang ako. Isipin mo, grade 6 pa lang ako naglalabanan na ako para may makain kami. Kasi nung panahon na yon, lasenggo si Papa at sugarol. Si Mama naman, malandi, may ibang lalaki. Nasanay na lang ako na kailangan kong maging matatag para may kainin kami magkapatid. Namulat ako ng maaga sa realidad, Brandy. Kaya ngayon, parang pagod na ako. Gusto ko na lang maging masama kasi kahit maging mabuti naman ako, inaabuso lang naman ako ng mga taong nasa paligid ko. Huwag mo sabihin yan, Beshi. Bakit ako? Inaabuso ba kitang babaita ka? No way, di ba? Umuwi ka na sa inyo. Baka hinihintay ka na ng pamilya mo. Sabi ni Jelly at tumayo na rin ito. Ikaw, saan ka nagugora niyan? Tanong ng Becky. Uuwi na lang din siguro ako. Bye. Sagot ng dalaga at pumara na rin ito ng taxi. Wala nang nagawa ang Becky na si Brandy kundi hayaan na lamang si Jelly. Tahimik lang na nasa biyahe ang dalaga. Hindi pa rin nawawala ang inis niya sa matandang gusgusin. Kung hindi kasi dumating ang matanda kanina, hindi sana siya aalis sa trabahong yun. Napapikit na lamang siya. Pinipilit na lang niyang maging kalmado. Gusto niyang maging mapayapa naman ang gabi kahit na ngayon lang. Pagka-uwi niya sa bahay nila, inabutan niya si Maymay sa sala. Abala na naman ang kanyang kapatid sa ginagawa nito. Lalagpasan na lang sana niya si Maymay pero bigla itong nagsalita. Aalis na ako rito bukas ng umaga. Magbo-boarding house ako. Hindi na ako titira dito. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako hihingi ng pera sa'yo. Nakakuha na ako ng trabaho. Isasabay ko sa pag-aaral ko. Ikaw nang bahala rito kay Papa. Sabi ni Maymay na hindi man lang tumitingin sa kanya. Aalis ka rito para umiwas sa mga responsibilidad dito sa bahay? Tanong niya. Sa puntong ito ay tumigil na si Maymay sa ginagawa niya. Walang emosyon ang mukha nitong tumingin kay Jelly. Hindi ako iiwas, ate. Dahil uuwi pa rin naman ako rito tuwing weekend. Gusto ko lang maranasan yung naranasan mo. Yung binubuhay yung sarili at walang inaasahan na iba. Para naman malaman ko kung magiging katulad mo rin ba ako na masama ang ugali o hindi. Maymay, kahit nang kailan hindi tayo magiging pareho. Hindi mo mapapantayan ang paghihirap na ginawa ko para sa pamilyang to. Sa halip na ganyan ang iniisip mo, sana isipin mo kung paano ko kinakayang lahat noon hanggang ngayon. Hindi mo ako maiintindihan ngayon dahil lumaki kang nabibigay ang mga kailangan mo. Saka ka na magsalita sa akin kapag naramdaman mo na mag-isa ka lang sa buhay at walang gustong tumulong sa'yo. Sabi ni Jelly. Kalmado lang ang boses nito. Ni hindi man lang nagtaas ng boses kahit isang beses. Bagay na ipinagtataka naman ng dalagang si Maymay. Ilang araw ang nakalipas, dakong 7:00 ng umaga, habang nagkakape ang dalagang si Jelly sa sala at nag-iimpake naman si Maymay, nakarinig sila ng malakas na kalabog na nagmumula sa kwarto ng kanilang ama. Nagulat silang pareho, kaya hindi na nakatiis si Jelly. Pinuntahan niya si Mang Fidel. Pagbukas niya ng pintuan, tumambad ang matandang lalaki na nakahiga na sa sahig. Wala na itong malay. Maymay! Si Papa! Tulungan mo kami! Maymay! Paulit-ulit na sigaw ang ginawa ni Jelly. Natataranta siya habang nakatayo sa harapan ni Mang Fidel. Parang hindi siya makagalaw. Pagdating ni Maymay, napatakip din ito ng bibig sa sobrang gulat. Anong nangyari kay Papa? Tanong ni Maymay. Hindi ko alam. Ganyan na siya nang dumating ako. Sagot naman ni Jelly. Lumabas ka. Tawagin mo nga si Mang Amario. Humingi ka ng tulong. Dali! Dagdag pa ng dalaga. Hindi na nagsayang ng oras si Maymay at nagmamadali na nitong tinawag ang kapitbahay nila. Agad din namang dumating ang mag-asawang Amario at Armania. Tinulungan sila nitong buhati ng kanilang ama papasok ng tricycle. Naitakbo naman nila agad si Mang Fidel. At nang malaman nila kung ano ang nangyari sa ama nila, dito na tila gumuho ang mundo ni Jelly. Kanser sa bituka ang sakit ng kanyang tatay. Kailangan nila ng malaking pera para sa gamutan nito. Ayon pa sa doktor, kung hindi ito maaagapan, mamamatay si Mang Fidel. Nakakainis naman talagang buhay ito.
Wala na ngang kapera-pera, nagkasakit na naman si Papa. Diyos ko naman, akala ko TB lang ang sakit nito ni Papa. Pati bituka na rin. Napapahilamos na lang sa mukha ang dalaga. Stress na stress siya sa pag-iisip kung papaanong makakahanap ng pera para sa papa niya. Lalo na ngayon na wala na rin siyang trabaho dahil kaka-resign niya lang. Ate, hahanap ako ng mauutangan. May mga kaklase naman ako mayayaman eh. Gagawan ko ng paraan. Sabi ni Maymay pero kinontra agad ito ni Jelly. Huwag ka nga magbida-bida. O sige, umutang ka. Paano mo babayaran ang utang mo na yon? Nag-aaral ka pa lang. Ano? Natigilan si Maymay sa narinig niya. Kahit nainis pa rin ito sa ate niya, alam niyang may punto naman ang sinasabi nito. Aakuin mo na naman tapos isusumbat mo na naman sa amin. Buwelta ni Maymay. Kumalma nga muna kayong dalawa. Hindi ito ang tamang panahon para magtalo kayo. Magkapatid kayo. At sa mga ganitong kalagayan, dapat lang na kayong dalawa ang magkakampi. Magkampihan kayo sa pag-iisip ng paraan. Hindi ang ganyang nagtataasan kayo ng boses. Wika ni Aling Armanya. Tama si Armanya. Pagkasundo kayo kahit na ngayon lang. Kailangan kayong dalawa ng papa nyo. Magtiwala din tayo sa Panginoon. Alam kong hindi niya pababayaan si Paring Fidel. Sabat naman ng matandang si Amario. Dahil sa dalawang matanda ay nanahimik na ang dalawa. Nasa hallway lamang sila ng ospital habang naghihintay ng panibagong update mula sa doktor. Habang naghihintay, kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa. Naisipan niyang tawagan si Nico para sana humingi ng tulong. Pero bigla niyang naalala na nakipaghiwalay na nga pala siya sa taong yon. Mula rin na makipaghiwalay siya ron, hindi man lang siya nito kinausap o kahit sinuyo man lang. Pakiramdam ni Jelly ay ayos lang din sa lalaking yon na maghiwalay na lang din sila. Kaya ang tinawagan na lamang niya noon ay si Brandy. Nakipagkita siya sa Becky sa labas ng ospital. Box, kumusta si pudra mo? Oks na ba si Father Earth? Nag-aalalang tanong ni Brandy. May cancer sa bituka si Papa. Kailangan ko na malaking pera para sa gamutan niya, Brandy. May kilala ka bang pwedeng magpautang sa akin? Tanong niya. Noong gabing yun, agad na sinamahan siya ni Brandy sa mga kakilala nito. Nakautang siya ng malaking pera sa kung sino-sino. Lahat ng yon ay dahil sa kaibigan niyang si Brandy. At makalipas lang ang halos isang buwan, nagkanda utang-utang na nga si Jelly para lang maipagamot ang kanyang ama. Hindi na niya mabilang sa daliri kung ilang tao na ba ang hiniraman niya ng pera. Kahit si Brandy, nahihiya na rin. Wala pa kasing nababayaran si Jelly kahit isa sa mga nautangan niya. Hindi rin naman kasi sasapat ang sahod niya sa bago niyang trabaho bilang isang crew sa isang coffee shop. Nakadagdag pa sa stress ng dalaga na kahit nalubog na siya sa utang, wala pa ring magandang progreso sa kanyang ama. Ang sabi ng mga doktor, malala na raw kasi ang cancer ni Mang Fidel nang malaman ang sakit nito. Box, what to do na ba? Ako na kinukulit ng mga inutangan mo. When ka ba babayad, Box? Nag-aalalang tanong ni Brandy nang lihim silang magkita sa isang fast food chain. Sa mga nakalipas na araw kasi, nagtatago na rin si Jelly. Yung iba kasi niyang inutangan ay galit na rin sa kanya. Huwag mo nga akong i-pressure. Alam mo naman kakasimula ko pa lang sa bago kong trabaho. Sabihin mo sa mga kakilala mo magbabayad naman ako. Pero hindi pa ngayon. Uunahin ko muna yung mga galit na hindi makapaghintay. Pabulong na sagot ni Jelly. Box, mag-iisang buwan na yun eh. Ang usapan niyo within 2 weeks. Anong gagawin ko? Ipaliwanag mo na nga lang muna sa kanila yung sitwasyon. Kulit mo naman eh. Hindi makaintindi. Gusto ko lang namang mag-help pero bakit ganito na? So complicated. Di wag mo na akong tulungan. Nadadamay ka pala eh. Sabi ni Jelly. Sa puntong ito ay nagalit na si Brandy sa kanya. Hindi naman sa ayaw kitang i-help, gaga ka. Ang akin lang, tumupad tayo sa promise. Ikaw kasi tinanong kita. Sabi mo makakabayad ka ng 2 weeks kaya yun ang pinanghawakan nilang bakla ka. Kasama mo ko, hindi naman kita iiwan no. Gusto ko lang ba samahan mo kung magpaliwanag sa kanila? Sorry Brandy, pati ikaw nadadamay pa. Huwag kang mag-alala. Mag-iisip ako ng paraan ngayong gabi kung paano ako makakakuha ng malaking pera.
Baka naman gumawa ka ng illegal sinasabi ko sa yung babae ka. Ngumiti na lamang si Jelly sa kaibigan niya. Dahil sa totoo lang, yun na talaga ang tumatakbo sa isip niya. Umalis na rin si Brandy matapos nilang makapag-usap. Samantalang si Jelly naman, tumambay na naman siya sa overpass. Ito na ang nagsisilbing ikalawang tahanan niya sa tuwing magulo ang utak niya. Kung mahina lang talaga si Jelly, baka matagal na siyang tumalon sa overpass na yon. Pero hindi. Lumaki siyang matatag kaya kahit lubog na siya sa utang, nagagawa pa rin niyang gumising sa umaga. Palihim siyang bumalik sa bahay nila. Naabutan niya si Maymay na nagkakalkal ng mga requirements. Nang mabasa ni Jelly na tungkol yun sa pag-a-apply ng trabaho, ay agad niyang kinausap ang dalaga. Para saan ang mga yan? Tanong niya. Mag-a-apply ako ng trabaho. Gusto kong kumita ng pera para kay Papa, ate. Ayoko kasi siyang mawala habang ako wala man lang ginagawa para sa kanya. Sabi ni Maymay habang naiiyak na rin. Diba sabi ko sa'yong mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo? Bumaba na mga grades mo na nakaraan dahil sa mga part-time job mo eh. Titigil na ako sa pag-aaral, ate. Sandaling natameme si Jelly nang sabihin yun ni Maymay. Ayoko nang mag-aral. Gusto ko na lang magtrabaho para may maitulong ako. Sawang-sawa na ako maramdaman na pinamumukha sa akin na wala akong kwenta. Hindi kita inuobliga magtrabaho. Ang gusto ko, tapusin mo yung pag-aaral mo. Ayoko na nga. Isusumbat mo lang sa akin yan lahat ng ginagawa mo pagdating ng araw eh. Tapos ako na naman ang lalabas na walang silbi. Hindi na naituloy pa ni Maymay ang kanyang sasabihin nang makatanggap ito ng malakas na sampal mula kay Jelly. Ganyan na ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? Tingin mo nagkanda utang-utang ako para lang may maisumbat ako sa'yo? Ginawa kong lahat ng yun para maisalba si Papa at para maisalba ang pag-aaral mo. Ngayon kung magsalita ka parang ako na ang pinakamasamang tao sa mundo Wala na akong pakialam sa mga sasabihin mo. Pero may pakialam ako sa kinabukasan mo dahil mas lalo akong mababaliw kapag pati ikaw natalo sa buhay. Ituloy mo ang pag-aaral mo. Yun na lang ang meron tayo. Ako na ang bahala kay Papa. Hindi. Gagawa rin ako ng paraan para may maitulong ako kay Papa. Hindi ako papayag na ikaw na naman ang magmumukhang bumuhat ng pamilyang to. Pagmamatigas pa ni Maymay. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang gumagawa at kung sino ang hindi. Naiintindihan mo ba ako, Maymay? Tungkol na ito sa kung sino pa ang may tsansang umangat. Ikaw yun, Maymay, ikaw! Kami ni Papa, ako wala na akong pag-asa. Habang buhay na akong ganito. Si Papa, wala na rin. Anong wala na? Anong sinasabi mo dyan? Nakausap ko ang doktor kahapon. Kailangan na natin magdesisyon. Oxygen na lang ang bumubuhay sa kanya. Kung habang buhay siyang nakaratay doon, habang buhay tayong mababaon sa utang. Paliwanag ni Jelly. At anong gusto mo? Isuko na natin si Papa? Hayaan na lang natin siyang mamatay? Maymay, wala nang pag-asa si Papa. Masakit mang marinig pero magiging pabigat na lang siya sa atin. Maymay, may buhay din tayo. Kailangan nating makausad. Lalong-lalo ka na. Ang sama ng ugali mo kahit na kailan. Paano mo naiisip na magiging pabigat lang si Papa? Nasaan ang puso mo? Para isipin na hayaan na lang siyang mamatay. Napakasama mong tao. Hindi na napigilan pa ni Jelly ang mapahagulgol nang marinig ang sinabing yon ng kanyang kapatid. Lumabas ng bahay si Maymay at naiwan siyang mag-isa. Halos manikip ang dibdib niya sa sakit ng mga salitang narinig niya. Humarap sa salamin si Jelly. Sobrang layo na niya sa dati. Hindi na siya ang magandang Jelly na nakilala ng lahat. Wala pa siyang 30 pero mukha na siyang nasa 40. Nangingitim ang ilalim ng mata niya at malaki ang ipinayat ng mukha. Natawa na lamang siya habang umiiyak, habang hinihiling na sana masiraan na talaga siya ng bait. Kung minsan iniisip na lang niya na baka karma na ang nangyayari sa kanya. Sa lahat kasi ng mga nagawa niya ng hindi maganda, mula high school hanggang sa kasalukuyan, pakiramdam niya ay sinisingil na siya ng Diyos. Ganyan ka naman eh. Parurusahan mo ko kahit nang totoo. Nagkaganito lang naman ako dahil sa kapalaran na binigay mo sa akin sa murang edad ko pa lang.
sabi niya habang nakaharap siya sa altar. Sa kakaiyak niya, hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya. Umaga na nang magising siya. Naririnig na kasi niya ang sumisigaw na lalaki sa labas. Pagsilip niya sa bintana, nakita niya si Nardo, ang isa sa mga pinagkakautangan niya sa bar. Hindi niya alam kung papaano siya nito natunton. Galit na galit ang lalaki at may mga kasama pa ito na marami ring tato. Sa takot na baka kunin siya ng mga yon, nagmamadali nang lumabas ang dalaga sa likod bahay. Para siyang daga na sumuot sa mga nakatambak ng kung ano-ano sa likuran. Natakasan niya ang mga maniningil, pero hindi naman niya alam kung saan siya pupunta. At makalipas nga ang halos 2 linggong pagtatago, nabalitaan na lamang niyang pumanaw na ang kanyang ama. At ang masakit pa nito, hindi siya nakarating sa burol dahil sa dami ng nag-aabang sa kanya. Nung mga sandaling yon ay para nang mababaliw si Jelly. Pakiramdam niya ay sobra-sobra na ang parusang dinadanas niya. Habang tulala na naglalakad sa bangketa, nakita niya si Nico sa tapat ng isang mamahaling restaurant. Bumaba yun sa itim na sasakyan. Napangiti si Jelly dahil nakita niyang mukhang nasa maayos namang kalagayan ang kanyang ex. Pero nawala ang kanyang ngiti nang makitang may babaeng lumabas din sa kotseng yun. Base sa nakikita ni Jelly, parang masaya ang dalawa habang nagtitinginan. Sandali, sino ang babaeng yun? Dapat ako yun eh. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng kirot ang dalaga sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala na sa maikling panahon na wala siya, may nahanap na agad itong ibang babae. Hindi na nakatiis si Jelly. Dali-dali siyang lumapit kay Nico. Hinawakan niya agad yun sa braso pero agad na hinawi siya ng lalaki. Nakasimangot ang mukhang nakatingin sa kanya at parang diring-diri. Nico, anong ibig sabihin nito? Sino ang babaeng yan? Tanong niya. Biglang lumapit din sa kanila ang babae. Humarang ito sa harap ni Nico at tinarayan siya. Honey, sino ang dugyot na babaeng to? Tanong ng babae. Hoy, anong pinagsasasabi mong dugyot? Lamang ka lang sa akin ng 2 paligo. Buwelta naman ni Jelly. Ew, lumayo ka nga. Ang baho ng hininga mo. Nico, sabihin mo nga sa kanya kung sino ko. Akmang lalapit pa ang dalagang si Jelly pero dumistansya ang dalawa sa kanya. Hindi ko kilala ang babaeng yan. Marami kasi talagang palaboy dito na bigla na lang lumalapit. Tara na, baka manakit pa yan. Sabi ni Nico. Ikinagulat ni Jelly ang narinig niya. May kung anong kumirot sa kalooban niya. Sa sobrang sakit, hindi na niya namalayang unti-unti nang tumutulo ang luha niya habang papasok na si Nico at ang babae sa loob ng restaurant. Sinubukan niyang habulin ang mga yon, pero pinagtabuyan lang siya ng gwardya na nasa entrance. Sa puntong ito, sa kanya lamang napagtanto na ganun pala kasakit ang maitaboy. Naiintindihan na niya ang nararamdaman ng matandang itinaboy niya noon. Napaupo na lamang siya sa gutter. Iyak at tawa na lamang ang nagawa niya. Kaya pala wala man lang siyang pakialam na nakipaghiwalay ako sa kanya. Kasi may bago na. Nakakatawa. Sobrang nakakatawa. Pinagtitinginan na siya ng mga taong dumadaan dahil sa pagtawa niya ng malakas. Mukha na siyang baliw sa mata ng marami. Pero sa dulo ng pagtawa na yon, ay muli na namang bumuhos ang kanyang luha. Sumabay pa ang panahon dahil bigla na lang bumagsak ang malakas na ulan. Tila naglalakad sa kawalan ng dalaga. Dahil sa lamig at lipas gutom, nawalan na ng malay si Jelly. Hindi na niya alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Basta nang magising siya, nasa lugar na siya ng maraming nakatambak na kung ano-ano. Nilibot niya ang tingin niya sa buong lugar. Sa kanya lang nalaman na nasa lumang warehouse pala siya. Oh baby, gising ka na pala. Sabi ng isang lalaking pangit ang mukha. Napalingon agad ang dalaga. Pagkakita pa lang niya roon, alam na agad niyang mga manyaki sa mga nandun. Ang mata ng mga lalaking nagiinuman sa lumang warehouse ay mga nanlilisik. Tila hayok na hayok sa katawan niya. Kanina ka pa namin gustong galawin kaso wala pa si boss eh.
Pero ngayong gising ka na, wala na kaming pakialam sa boss namin. Bahala na siya. Mauuna na kami. Natatawa pa ang isang lalaking amoy alak at may sigarilyo pa sa bibig. Huwag pakiusap. Huwag niyo akong pagsamantalahan. Huwag, nakikiusap ako sa inyo. Kahit na anong sabihin ni Jelly sa mga sandaling ito, ay tila hindi na siya naririnig ng mga lalaki. Maya-maya lang, pumaibabaw na sa kanya ang payat na lalaki. Nang makakuha ng pagkakataon, sinipa ni Jelly ang pagitan ng hita ng lalaking yon. Dahil doon ay nakakuha siya ng tiyempo, nakatakbo siya palabas. Hindi na siya nahabol ng mga lasenggo dahil sa kalasingan. Takot na takot si Jelly. Buong akala niya, mananakaw na sa kanya ang pagkababae niya. Hindi niya na alam kung saan na siya pupunta. Kahit sinong lapitan niya ay tinatanggihan lang siya. Napaupo na lamang siya sa gutter. Maya-maya pa, bigla na lang may huminto sa harapan niya. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Emerson. Nagtataka siya kung anong ginagawa ng lalaki ron. Jelly, ikaw ba yan? Tanong ni Emerson. Dahil sa awa ay dinala siya ni Emerson sa isang kainan. Gutom na rin naman si Jelly kaya tinanggap niya na yon kahit pa inis na inis siya sa lalaking yun. Marami ang in-order ni Emerson. Sa itsura kasi ni Jelly, halatang ilang araw na itong walang matinong kain. Paglapag pa lang ng pagkain, parang mabangis na hayop ang dalaga kung kumain. At makalipas nga lang ang ilang minuto, naubos na rin agad ni Jelly ang inihain sa kanya. Sandaling natulala si Jelly nang matauhan siyang si Emerson pala talaga ang kaharap niya. Hindi siya makatingin ng maayos sa lalaki. Naalala niya kasi lahat ng kabastusan niya rito nung magkasama pa sila sa trabaho. Mula nang mag-resign ka, wala na ako naging balita sa'yo. Ano nangyari? Hindi muna nakapagsalita ang dalaga. Bigla siyang nahiya. Ang dating maangas at suplada ay parang nawala ng pangil. Kung hindi mo pa kaya magkwento, ayos lang naman. Ang mahalaga sa akin, nakakain ka na. Sabi ni Emerson. Bakit mo ako tinulungan? Tanong ni Jelly. May dahilan ba ako para hindi? Binubuli lang kita noon. Inaaway-away kita. Kaya dapat masaya kang makita akong ganito. Dagdag pa ng dalaga. Hindi ako ganong klase ng tao, Jelly. Inaamin ko na nakakainis ka naman talaga nun. Pero alam ko rin na lahat may dahilan kung bakit ka ganon. At saka, ilang buwan na rin naman ang nakalipas eh. Iba na ang sitwasyon ngayon, Jelly. Kahit na hindi naman tayo nagkasundo noon, naging katrabaho pa rin naman kita. Kaya wala akong dahilan para hindi ka tulungan. Nalugmok ako, Emerson. Pagkasabi pa lang nito, tumulo na agad ang kanyang luha. Hindi niya na yun napigilan pa. Para sa kanya, hindi dapat si Emerson ang taong iniiyakan niya. Pero dahil wala namang nandyan para sa kanya, wala na rin siyang karapatang pumili kung sino ang pagsusumbungan niya ng lahat. Nang maghiwalay kami ni Nico at mag-resign ako sa work, parang kinarma na ako. Nagkasakit ang papa ko. Nagkanda utang-utang ako sa pagpapagamot niya. Pero sa huli, namatay rin si papa. Sa dami ng utang ko, nawalan ako ng karapatan na makadalaw sa burol niya. Alam ko kasing may mga nag-aabang sa akin dun. Hanggang ngayon, wala akong maibayad. Hindi ako makapag-apply ng bagong trabaho dahil lagi akong ginugulo ng mga pinagkakautangan ko. Dahil dito, iniwan na ako ng kapatid ko. Ang kaibigan kong si Brandy, hindi ko na rin makita kasi nadamay siya sa problema ko. Nagpalaboy-laboy ako. Kung saan-saan na ako natulog, muntik mahalay, muntik nang mamatay. Yung dating maangas at suplada, ito, palakad-lakad kung saan. Ginagamit ang awa para makakain. Iniwan na ako ng lahat pero inisip ko, baka ito na rin sigurong kabayaran sa lahat ng ginawa ko. Lalong-lalo na rin sa ginawa ko sa matandang palaboy na pumasok sa resto natin noon. Walang katapusan ng parusa. Iniisip ko nga, baka sa lansangan na lang din ako mamatay. Nakakatawa, no? Dahil lang sa ginawa kong pantataboy sa matanda at dahil lang sa masama kong ugali, nawasak ng tuluyan ang buhay ko.
Kwento ng dalaga. Napalunok naman ng laway si Emerson habang nakikinig. Jelly, may sasabihin sana ako sa'yo pero huwag ka sana mabibigla ha. Sabi ni Emerson. Ngumiti ang dalaga at tumawa ng saglit. Tungkol ba yan kay Nico? Hindi mo na kailangang sabihin. Nakita mismo ng dalawang mata ko na may iba na siya. Hindi ko rin naman siya masisisi kasi masama ang ugali ko. Pero alam mo, sobrang sakit pala na hindi man lang niya ako kinumusta ng mga oras na kailangan ko siya. Hinayaan niya lang akong umalis. Siguro dahil pagod na talaga siya sa ugali ko. Jelly, tama lang na hiniwalayan mo siya at hindi siya nakasama mo. Akala mo lang mabait siya pero matagal ka na niyang niloloko. Marami siyang babae, hindi lang ikaw. Nalaman ko lang to nung isama niya ako one time na magbar. Doon ko nakita kung gaano siya kagago. Alam mo rin bang tinanggal na siya sa resto? Nahuli siya na kinukulimbat ang pera ng resto. Ako na ngayon ang manager doon. Kaya pag gusto mo mag-apply, balik ka lang. Tutulungan kita makabangon. Sabi ni Emerson. Ibinaba na ni Jelly ang kanyang pride. Pumayag siya sa alok ng binata. Kaya naman isinama na siya ni Emerson sa condo unit na tinitirhan nito. Binilhan siya ng damit at sandaling pinaligo. Sa muling pagkakataon, nakita na ni Jelly ang dating itsura niya na walang dungis. Napahawak pa siya sa kanyang pisngi. Lihim niyang pinuri ang maganda niyang mukha. Napagtanto niya na mas maganda pala talaga siya kung mukha siyang maamo kaysa mataray. Jelly, hindi ka rito pwedeng matulog kasi baka ma-issue tayong dalawa. Single naman ako pero syempre, ikaw lang naman ang iniisip ko. At saka, sensitive ang religion ko eh. Kung okay lang sa'yo, may mga gusto magpatuloy sa'yo ngayong gabi. Nasa kabilang unit lang sila. Ha? Sinong sila? Tanong ng dalaga. Hindi na sumagot pa si Emerson at sinamahan na siya nitong pumunta sa kabila. Pagkatok nila ng pinto at nang magbukas na ito ay bumungad sa kanila ang dalawang dalaga. Nang makilala ito ni Jelly, agad siyang napayuko. Nakaramdam siya ng kahihiyan para sa dalawa. Palagi niya kasing inaalipusta ngayon nung magkakasama pa sila. Nikki, Evelyn, nakita ko na si Jelly. Kung okay lang sa inyo, pwede bang dito na muna siya sa inyo? Tanong ni Emerson. Tiningnan ni Jelly si Nikki at Evelyn. Nagtataka siya kung bakit nakangiti ang mga yon. Hindi niya maintindihan. Ang iniisip niya kasi ay sisimangot ang dalawa at itataboy siya. Halika Ma'am Jelly, pasok po kayo. Sabi ni Nikki. O paano, mauna na ako ha. May asikasuhin lang ako sandali sa sales ng resto. Sabi ni Emerson at naglakad na rin ito paalis. Hindi naman makagalaw si Jelly nang nasa loob na siya ng unit ni Nikki at Evelyn. Hiyang-hiya siya. Wala siyang maiharap na mukha sa mga ito. Ma'am Jelly, wag po kayong yumuko. Kung iniisip niyo pong galit kami sa inyo dahil sa ginagawa niyo sa amin, hindi po kami galit. Wika ni Evelyn. Tama po si Evelyn, matagal na namin kayong pinatawad. Sa katunayan, kami nga po nila Sir Emerson na nag-uusap-usap para hanapin po kayo. Sabi naman ni Nikki. Hindi ko alam kung bakit niyo ito ginagawa. Bakit kayo nagiging mabuti sa akin kahit na hindi naman ako naging mabuti sa inyo dati? Nagtataka niyang tanong. Pasensya na po kung chismosa kami ha, pero nung pumunta po kasi kami sa burol ng papa niyo, nalaman po namin ang lahat. Doon po na-realize namin na mabuti ka rin tao, na handa mong gawin ang lahat para lang sa tatay at kapatid po ninyo. Nagbago ang tingin namin sa inyo, ma'am. Dugtong pa ni Evelyn. Iniisip na lang namin na baka kaya ka masungit at mataray noon dahil na rin marami kang pinagdadaanan. Lumapit si Nikki at saka inalalayan siyang makaupo sa kama. Pero hindi pa rin dahilan yun para maging masama ako sa lahat. Sabi ni Jelly. Tama po kayo, pero ang mahalaga naman po ngayon, may natutunan na po kayo sa lahat na nangyari, di ba Nikki? Tama po uli si Evelyn. Maraming salamat sa inyo. Kayo mga tunay na mabubuti. Pero ayos lang ba na wag niyo na akong tawaging ma'am? O wag na rin kayong gumamit lang po kasi simpleng empleyado lang din naman ako noon. Pumayag naman si Nikki at Evelyn. Sa mga sandaling ito, ibang Jelly na ang pagkakakilala niya sa sarili niya. Hindi na siya yung dating mayabang, mataray at masama ang ugali.
Hinubog na ng mga pangyayari sa buhay niya ang katauhan niya. Masaya siya kapag naiisip niyang posible pa pala siyang magbago. Kailangan lang pala niya ng mga taong gagabay sa kanya. Maraming salamat talaga sa inyo ha. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Pero kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, babawi talaga ako sa inyo. Sabi ni Jelly sa kanila. Hindi mo na kailangan bumawi. Iluto mo na lang kami ng pansit bato. Kasi nakita namin yung video mo sa social media na marunong ka magluto noon. Masaya namang sabi ni Nikki. Tama, gusto namin matikman ang pansit bato mo. Tugon naman ni Evelyn. Dahil kumpleto naman ang mga sangkap sa ref, ay nagawang makapagluto ni Jelly. Wala pa rin kupas ang talento niya sa pagluluto. Kaso nga lang, bigla siyang nalungkot nang maalala niya ang kanyang ama. Si Mang Fidel kasi ang madalas niyang lutuan noon kapag lasing yon. Mabilis na lumipas sa mga araw. Tila isang himala ang muling pagkakaayos ng buhay ni Jelly. Nakabalik na siya sa trabaho. Nakapag-advance siya ng pera para mabayaran ang iba niyang utang. Wala pa sa kalahati ang mga nababayaran niya. Pero kahit na papaano ay may nakikita siyang progreso. Naninibago ang mga tao sa kanya sa resto. Sobrang amo na ng mukha niya kung titingnan. Mas maganda siya sa ganung ayos. Magandang tanghali, Ma'am Jelly. Mas maganda po talaga kayo kapag kalmado. Bati sa kanya ng gwardyang si Sibal. Marami pong salamat. Huwag po kayong mag-alala. Ito pong version na nakikita nyo, forever na po ito. Masaya naman niyang sabi. Nagiging maayos na sana ang lahat para kay Jelly hanggang sa isang gabi. Sino kayo? Tanong ng dalaga nang may sumalubong sa kanyang mga kalalakihan. Sa itsura pa lang ng mga lalaki, ay alam na agad ng dalaga na wala itong magandang gagawin sa kanya. Hindi mo na agad ako nakilala, Jelly. Ako ito, si Rigor. Isa sa mga inutangan mo. Nandito ako para maningil. Unti-unting lumalapit ang mga lalaki sa kanya. Hanggang sa tuluyan na siyang mapadikit sa pader. Sa kamalas-malasan pa, wala pang gaanong dumadaan ng mga sandaling yon. Alanganing oras na rin kasi dahil nag-overtime pa siya sa trabaho. Rigor, hindi kita kilala. Wala akong inutangan na Rigor. Baka nagkakamali ka lang. Hoy, tumigil ka sa maang-maangan mo ha. Hindi ako pinanganak kahapon. Akin ang bayad mo. Kung wala kang may bibigay ngayon, mapipilitan kaming kunin ka. Naiintindihan mo? Pananakot ng lalaki. Bakit ako magbabayad sa'yo? Hindi nga kita kilala. Isa pa, wala rin akong pera ngayon. Lubayan niyo na ako. Sisigaw ako rito. Kahit na sumigaw ka, wala namang makakarinig sa'yo eh. Kaya mapapaus ka lang. At isa pa, kapag sumigaw ka, babaul ito sa katawan mo, ha? Dumukot ang lalaki ng kutsilyo at pinakita pa ito kay Jelly. Sa mga sandaling ito, nakaramdam na ng matinding takot ang dalaga. Hindi niya na alam ang gagawin niya sa mga sandaling ito. Naninigas ang katawan niya at hindi rin siya makasigaw. Pero pwede rin naman kitang pakinabangan kung hindi ka makakabayad. Sarili mo na lang ay babayad mo sa akin. Hinawakan na ng lalaking si Rigor ang balikat niya nang biglang may mga dumating na kalalakihan. Nagpaputok yun ang baril sa itaas kaya hindi na pumalag pa mga yon. Hindi pa tayo tapos. Mabalikan pa kita, Jelly. Banta ng lalaki at tumakbo na rin sila palayo. Nanatili namang nakatayo ang dalaga sa pader. Hindi pa rin ito makagalaw sa sobrang takot. Maya-maya lang ay lumapit ang mga lalaking nagligtas sa kanya. May kasama pa ang mga yung matandang lalaki. Pero dahil madilim sa kinalalagyan nila, hindi niya nakilala kung sino ang mga yon. Hindi ka dapat naglalakad ng mag-isa sa mga ganitong uri ng eskinita, iya. Sige na, umalis ka na. Titignan ka lang namin hanggang sa makasakay ka na. Sabi ng matandang lalaki. Parang pamilyar kay Jelly ang tinig na yon. Pero hindi niya lang alam kung saan niya ito napakinggan. Ganun pa man, sinunod na lamang ng dalaga ang sabi ng matanda. Matapos makapagpasalamat ay tumakbo na siya sa kabilang kalsada. Sakto namang may napadaang sasakyan kaya nakasakay na siya agad. Nakahinga na rin ang maluwagan dalaga. Buong akala niya ay katapusan na ng buhay niya. Pag-uwi niya sa bahay nila,
Nakaramdam siya ng lungkot. Agad na nawala ang takot na kanina lang ay nagahari sa sistema niya. Napalitan ito ng kalungkutan at pagkasabik na makitang muli ang kanyang ama. Pagpasok niya sa sala, napatingin agad siya sa sofa kung saan laging nakatambay ang kanyang ama noon. Napangiti siya ng mapait. Napagtanto niya na magiging alaala na lang talaga ang lahat ng yon. Naupo siya sa sofa. Bigla niyang naisip kung kumusta na nga rin kaya ang kapatid niya. Sinubukan niya kasi yung puntahan sa school pero ayon sa mga kaklase ni Maymay, hindi na rin daw ito pumapasok. Nakakamiss din pala ang bahay na to. Sana kung nasan man si Maymay, nasa maayos lang din siyang kalagayan ngayon. Kahit na may nangyaring masama sa kanya nung gabing yon, nakatulog naman siya ng maayos. Kinabukasan, nilinis na lang din niya ang bakuran. Yun kasi ang unang araw niya ron. Nagulat nga si Mang Amario at Aling Armanya nang makita siya sa bakuran. Oh, Jelly, kailan ka pa bumalik? Nakangiti ang dalawang matanda nang lumapit sa kanya. Kagabi lang po, naisipan ko lang pong matulog dito. Nakakamiss na rin kasi. Sagot niya nang may ngiti rin. Kumusta ka naman, iha? Buti naman at nandito ka na. Tanong naman ni Mang Amario. Ito po, nakabalik na po ako sa trabaho at kahit na papano, nababayaran ko pa unti-unti ang mga utang ko. Nakakakalahati na po ako sa mga inutangan ko pero syempre, kailangan ko pa rin po magtrabaho para mabayaran naman ang mga natitira. Natutuwa naman ako sa'yo. Ang laki na ng pinagbago mo, iha. Sana magtuloy-tuloy na yan. Masaya kami para sa'yo. Sabi pa ni Aling Armanya. May balita po ba kayo sa kapatid ko? Tanong ng dalaga. Sa totoo lang, matapos ang libing ng papa mo, hindi na namin siya nakita. Hindi man lang siya nadalaw rito. Sagot naman ni Mang Amario. Ayos lang po. Hihintayin ko na lang po siyang dumalaw. Tutal, dito na rin naman ako titira ulit. Pagkatapos ng sandaling pag-uusap na yon ay naligo na rin si Jelly para pumasok sa trabaho. Maganda ang pakiramdam niya nung araw na yon. Hindi niya rin alam kung bakit. Basta parang may nagtutulak talaga sa kanya na pumasok. Isang oras pa bago ang kanyang duty, nasa staff room na siya. Wala pa rin namang gaanong tao sa resto dahil hindi pa rin dumarating ang mga guest nila. Uy, kanina ka pa tulala. Ayos ka lang ba? Tanong ng katrabaho niyang si Evelyn. Ayos lang naman ako. Sagot niya. Pero ang totoo, iniisip niya pa rin ang boses ng matandang lalaki. Malakas kasi talaga ang kutob niya na narinig niya na yon. Biglang dumating si Emerson at tinipon silang lahat. Medyo kinabahan si Jelly dahil nakita niyang seryoso ang mukha ng binata. Listen guys, today, I want you to be nice sa lahat na makikita nyo rito ha. Alam ko naman na mababait kayo, pero syempre, may mga customer talagang nakakasagad ng pasensya. At malay natin na baka ang customer pala na yun ang boss natin. Hindi lang pala natin alam. Sabi ni Emerson. Ibig sabihin, sir, magsusurprise visit siya? Tanong ni Nikki. Hindi lang basta surprise visit. Wala ring nakakaalam kung sino siya. Kahit ako, hindi ko pa rin siya nakikita Kaya be careful ha. Baka mamaya, nag-o-observe lang siya sa atin. Nabawasan ang kaba ni Jelly matapos ang pag-uusap nila. Hindi na siya nababahala na baka makaharap niya ang kanilang boss. Kampante na siyang hindi na siya gaya ng dati na malupit sa mga nakakausap niya. Alam niya sa sarili niyang nagbago na siya ng pakikitungo sa lahat. Makalipas ang ilang oras, naging abala na ang lahat dahil dumating na rin ang isang pamilya na guest. Walang humpay ang kilos ni Jelly. Nakakapagod pero masaya naman siya sa ginagawa niya. Pero sa isip-isip niya, mas masaya sana siya kung kasama pa rin niya si Brandy sa trabaho. Kaso, nag-resign na rin kasi yon nang malaman nitong niloloko siya ni Nico. Habang abala si Jelly sa pag-aasikaso ng mga guest, isang matanda ang nakita niyang kagagaling lang sa hallway papunta ng restroom. Nakasimangot ang matandang lalaki. Parang iritadong-iritado ito. Lumapit sa kanya at pagalit na nagsalita. Bakit ba wala pa rin ang order ko, iha? Nakapagbanyo na ako't lahat-lahat, wala pa rin? Paano ba kayo rito nagtatrabaho? Bakit ba ang babagal ninyo? Tanong ng matandang lalaki. Napatingin sa kanila ang ibang guest.
pati na rin ang mga katrabaho niya. Medyo nagtaka rin ang dalaga dahil parang narinig niya na ang tinig nito. Napailing na lang ang dalaga dahil parang halos lahat na lang yata ng boses ng matanda pamilyar na sa kanya. Hello sir, good afternoon. May I know if kanino po kayo umorder? As you can see po, ang aming restaurant ay more on reservation. Meaning, hindi po ito walk-in na anytime pwede po kayo mag-order. Kailangan niyo po muna makipag-communicate sa aming customer service online just to make your reservation. So it means wala po kayong order, sir. Pero if you want... Ang dami-dami mong sinasabi! Ang gusto ko lang naman ay kumain! Kanina pa ako gutom! Bakit ba hindi nyo na lang ako bigyan ng makakain? May pera naman ako! Nakikita mo naman oh! Maayos ang suot ko! Magara ang suot ko! Mamahalin itong relo ko! Ibig sabihin, kayang-kaya ko magbayad! Tumingin si Jelly sandali kay Emerson. Sumenyas lang si Emerson sa kanya na dapat kayanin niyang i-handle ang ganong klase ng customer. Okay sir, we have consideration naman po. Maybe we can settle this by telling us what's your order and then makikihintay na lang po at isa-serve ko mismo ang pagkain nyo. Paliwanag ni Jelly. Pagbibigyan mo ako kahit na hindi ako nagpa-reserve sa online? Yes po. Then why? Akala ko ba may mga rules kayo na dapat sa online magpapareserve? Paano ako magtitiwala sa inyo kung ganyan kayo? Ni hindi mapanindigan ang rules nyo! Dagdag pa ng matandang lalaki. Sa isip-isip ni Jelly, malabong yun ang boss nila. Pero gagawin pa rin niya ang makakaya niya para maresolba ang problema ng matanda. Sa lahat ng nangyari sa buhay ko, natutunan ko po sir na minsan, kailangan nating i-break ang rules kung makakapag-save naman to ng buhay ng ibang tao. Ang rules, pwede po nating maibalik agad kahit na masira, pero ang buhay na mawawala, hindi na po. Ano bang sinasabi mo, Iya? May isang matanda rin noon na lumapit sa akin dito sa restaurant. Pareho po kayo na ang nais lang makakain o makainom. Pero that time, hindi ko siya pinagbigyan kahit na nakikita kong kailangan niya ng tubig. Masyado kong inisip ang rules na bawal pumasok ang mga taong hindi disente ang suot. At masyado ako naging masama. Inuna ko ang pagiging maarte at pagiging mapangmaliit. Kahit ang totoo, ako naman ang walang maipagmamalaki. Yes po, pareho kayo ng matandang yon. Ang pagkakaiba lang po, siya wala siyang kakayahan na makakain sa ganitong uri ng lugar. Kayo po meron. Kaya sana po maging thankful po tayo. Dahil siya, ang nakaharap niya na tao noon ay masama ang ugali. Pero kayo po, mabuting tao na po ang nakaharap ninyo. Ang sinasabi ko lang po, kailangan nating maging nice sa lahat. Kasi hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng isa't isa. Sandaling hindi nakapagsalita ang matandang lalaki. Kita sa mukha nito na sang-ayon siya sa lahat ng sinasabi ni Jelly. So sir, ito na po ang menu. Pumili na lang po kayo ng order nyo. At ako na lang din po ang bahala magpaliwanag sa mga guest at mag-ask sa kanila ng consideration po para sa inyo. Nakangiting wika ni Jelly. Sa ginawang yun ng babae, maging ang mga guest na nakakarinig sa kanila ay natuwa sa kanya. Nagpalakpakan pa ang mga yun. Sa mga sandaling ito, gumaan din ang pakiramdam ni Jelly. Hindi nagtagal, naihain na rin ni Jelly ang gustong kainin ng nagmamaktol na matanda. Sa puntong yon, kalmado na itong kumakain. Patingin-tingin pa ito kay Jelly habang nasa gilid siya at naghihintay ng tatawag sa kanya. You, I like your character development. Sabi ng matanda sa kanya. Thank you sir. Tanging sagot na lamang niya. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam na rin ang matanda sa kanya. Seryoso lang itong kinausap siya, ni hindi man lang siya nakitang umiti. Pero ang mahalaga na lamang sa kanya, nagawa niyang i-handle ng maayos ang galit ng matanda. Pagbalik sa staff room, tuwang-tuwa ang mga katrabaho niya. Proud na proud ang mga yon. Naninibago si Jelly dahil hindi siya sanay na may nagagawa siyang mabuti. Ayos, ang galing mo mag-handle ng customer. Masayang sabi ni Nikki habang nakaakbay pa sa kanya. Tiklop yung matanda eh. Gatong naman ni Evelyn. Ginawa ko lang naman kung ano yung tama. Kagaya ng sinabi ko kanina, natuto na ako sa mga pagkakamali ko.
Ayoko nang maulit pa yun ulit. Pero Sir Emerson, wala ba yung boss natin? I mean, may napansin ka ba kanina na kakaiba sa mga guests natin? Tanong ni Nikki. Hindi ko nga rin alam eh. Hindi naman pwedeng yung matanda kanina yung boss natin. Kasi professional kumilos yun. At saka wala namang sasakyan sa labas. Lahat ng sasakyan na naroon sasakyan ng guest natin. Sagot ng binata. Medyo scary yung boss natin ha. Baka mamaya nakaharap na pala natin siya kanina. Napapailing pa si Evelyn sa kanyang sinabi. Pero kung sakali mang nandito siya kanina, ang mahalaga, ginawa natin ang best natin. Good work guys, lalo na sa'yo Jelly. Napangiti na lamang ang dalaga. Lumipas ang ilang oras, uwian na rin nila. Kanya-kanya na silang nagpaalam sa isa't isa. Habang naghihintay ng masasakyan, palingon-lingon pa si Jelly sa paligid. Tiningnan niya muna kung may mga kainahinala sa paligid. Medyo na-trauma na rin kasi siya dahil sa mga pagbabanta ni Rigor. Pasakay na sana ang dalaga sa jeep nang biglang may humawak ng kamay niya. Kinabahan siya noong mga sandaling yon. Pero paglingon niya, nawala ang kaba niya nang makita si Brandy. Mahaba na ang buhok nito pero wala pa ring nagbabago sa mukha nito. Brandy! Wow ha, ganyan ang reaksyon ng babaeng ite. Walang ano-ano'y niyakap ni Jelly ang kaibigan niyang Becky. Sobrang namiss niya ito dahil nawalan talaga sila ng kontak sa isa't isa. Dahil may oras pa naman si Jelly at kaya pa rin naman niyang makipag-usap, dinala niya si Brandy sa malapit na coffee shop. Gosh, buti naman at ox ka na, Box. Alam mo, nababaliw din ako sa kakahanap sa yung gaga ka. Nalaman ko lang na goods ka na kasi sabi ng mga kakilala ko, inuunti-unti mo na ang utang mo sa kanila. Sabi ni Brandy matapos pakinggan ang mga kwento ni Jelly. Oh, ikaw naman na magkwento. Ano bang nangyari sa'yo? Nagtago ka rin ba? Tanong ng dalaga. Nung una, oo, nagtago talaga ako. Kasi bakla ka. Warla mga kakilala ko. Kaya ayun, gumora ako sa province. Pero umuwi rin ako after 1 week. Hinanap kita, Box. Tapos nakapagtrabaho na ako't lahat, hindi pa rin kita ma-find out. Box, maraming salamat ha. Alam mo, isa ka sa mga taong hindi ako sinukuan. Di bale, Box, kapag nakaluwag-luwag na, ibabawi naman ako sa'yo. Sabi ni Jelly. Bawian ko mukha mo eh. No need na, Box. Ang mahalaga sa akes, goods na goods ka. Tugon pa ni Brandy. Biglang lumungkot ang mukha ni Jelly. Naalala na naman kasi nito ang kapatid niyang si Maymay, na hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa rin siyang balita. Oh, bakit sad? Hindi ko pa rin kasi nakikita si Maymay. Hindi ko alam kung saan ko ba siya hanapin. Wika niya. Nako, don't worry, Box. Help kita hanapin ang supatembang mo. Supatembang? Ano yun? Salubong ang kilay ni Jelly nang itanong yon. Supatembang means sister, ganern. Natawa na lamang silang dalawa nung mga sandaling yon. Bago maghiwalay ng landas, nagkasundo pa ang dalawa na lalabas sila ulit pagkatapos ng trabaho ni Jelly. Kinabukasan, madaling natapos ang araw ni Jelly. Nagawa niya ng maayos ang trabaho niya. Ang gaan ng pakiramdam niya. Wala siyang ibang nararamdaman kundi saya lang. Ang kaso nga lang, nang papauwi na siya ay pinigilan siya ni Emerson. Seryoso ang mukha nito pagtawag sa kanya nito sa staff room. Maging ang mga katrabaho niya ay kinabahan din. Jelly, follow me sa office. Nagkatinginan silang lahat sa staff room. Jelly, ano nangyayari? Tanong ni Nikki. Nagkibit balikat na lamang ang dalaga. Pero ang totoo ay kinakabahan na rin siya. Lumabas siya ng silid na yon. Pumunta siya sa office. Inabutan niya roon si Emerson na nakaupo. Hindi man lang siya nito binati. Sir Emerson, nandito na po ako. Bakit niyo po ako pinatawag? Tanong ni Jelly. May taong gustong kumausap sa'yo. Please come in. Pagkasabing yun ni Emerson, pumasok na ang matandang lalaki. Nagtataka si Jelly nang harapin niya yon. Nagtataka siya kung bakit naroon ang matandang yon samantalang na-handle niya naman ito ng maayos. Siya si Mr. Valdez. Pagpapakilala ni Emerson. May nagawa po ba akong mali kahapon, sir? Tanong ng dalaga sa matanda.
Umupo si Mr. Valdez sa isa pang swivel chair. Napansin naman ng dalaga na parang kakaiba na ang suot ng matanda sa puntong yon. Mas marami na itong alahas na suot. Bukod pa ron, mas mukhang elegante na ang kasuotan nito. Iha, ako ang may-ari ng restaurant na ito. Napanganga ang dalaga nang marinig niya yon. Hindi siya makapaniwala na ang matandang kanyang nakausap ay yun pala talaga ang nagmamay-ari ng pinagtatrabahuhan nilang lahat. Siya ang boss nating lahat, Jelly. Pag-uulit naman ni Emerson. Magandang gabi po, sir. Pasensya na po. Sabi ni Jelly. Bakit ka naman humihingi ng pasensya? Wala ka namang sinabing mali kahapon. Sa katunayan, pinahanga mo nga ako sa pinakita mong ugali. Nakapasa ka sa pagsubok. Alam mo kasi, Iha, ginagawa ko yun para malaman kung talaga bang mababait ang mga tao ko kahit na sa ibang tao. At masasabi ko naman na hindi ako nagkamali ng mga piniling tao. Sa katunayan, hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta ako rito na iba ang katauhan. Nung una ako nandito, hindi mo ko pinagbigyan. Naguguluhan po ako. Ano pong sinasabi niyo, sir? Naalala mo ba ang matandang nanghihingi sa'yo ng tubig, Iha? Ako rin ang matandang yun. Ako rin ang nagligtas sa'yo nitong nakaraan habang ginugulo ka ng mga lalaki. Sa sinabing yun ni Mr. Valdez, parang gusto na lang ni Jelly na magtago sa ilalim ng lupa. Para siyang lalamunin ng kahihiyan. Masyado siyang nawiwindang sa mga nangyayari. Nagbihis pulubi ako para alamin kung sino sa inyo ang namemeste sa restaurant ko. Pero sa halip na malaman ko, yun pa ang nangyari. Tinaboy mo ko. Hindi mo pinakinggan ang mga sinasabi ko kahit na gustong-gusto ko ng tubig. Hindi pa tapos sa sinasabi ang matandang lalaki nang bigla nang lumuhod ang babae sa harapan ng matanda. Ikinagulat naman yon ni Mr. Valdez at Emerson. Please po, sir. Huwag niyo po akong aalisin. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kahit po bawasan niyo na lang po ang sahod ko. Huwag niyo lang po akong alisan ng trabaho. Marami po akong dapat bayaran, sir. Hindi po ako pwedeng mawalan ng trabaho dahil ayoko na pong bumalik sa dati kong buhay. Kailangan ko ring mahanap ang kapatid ko. Hindi ko po yun magagawa kung magiging palaboy na naman po ako sa lansangan. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Bigyan niyo po sana ako ng isa pang pagkakataon. Pagmamakaawa ng babae, inalalayan siya ni Mr. Valdez na makatayo. Nanginginig pa ang dalaga sa takot na baka tanggalin siya sa trabaho. Iha, kumalma ka. Hindi naman kita tatanggalin sa trabaho. Kung natatandaan mo ang sinabi ko sa iyong gusto ko ang character development mo. Nakita ko malaking pagbabago sa ugali mo, Iha. Kung paano mo ko tinrato noon, ay kinalimutan ko na yun. Kinwento na sa akin lahat ni Emerson kung bakit ka gano'n noon at naiintindihan ko naman. Pinatawag kita rito para i-promote ka at hindi para tanggalin ka. Paliwanag ni Mr. Valdez. Ano po? Humihikbi-hikbi niya pang tanong. Dahil sa pinakita mong kabutihan at sa pagiging matalino mo sa trabaho, balak na ulit naming ibalik ang pagkakaroon ng TL. At ikaw ang nakikita naming karapat-dapat. Sabi naman ni Emerson. Pinatunayan mo sa akin na lahat ng tao ay may tsansa pang magbago. Kaya ngayon, Iha, gusto kong kasama sa pagbabago mo ang pagkakaroon ng bagong trabaho at posisyon. Dahil you deserve it. Hinawakan pa ng matandang lalaki ang balikat niya at ngumiti ng malapad. Hindi na napigilan pa ni Jelly ang mapaiyak. Akala niya kasi ay katapusan na naman ang karir niya. Akala niya ay sa kangkungan na naman siya pupulutin. Pero hindi pala. Isa palang biyaya ang naghihintay sa kanya. Oo, Iha. Tama ka na mga narinig. Magiging team leader ka na magmula bukas. Ipagpatuloy mo lang ang ganyan, ha? Maraming salamat po sa lahat ng pangunawa at pagbibigay sa akin ng panibagong pagkakataon. Hindi ko po sasayangin ang tiwala niyo. Thank you, Sir Emerson. Thank you, Sir Valdez. Sobrang saya ng kalooban ni Jelly nang lumabas na siya sa opisina. Takang-taka ang mga kasama niya sa staff room. Namamaga kasi ang mata niya sa kakaiyak
pero kitang-kita naman ang malapad niyang ngiti. Paglabas niya sa restaurant, sinalubong naman siya agad ng kanyang kaibigan si Brandy. "Wow, super happy ang babaita! What happened?" Tanong ni Brandy na hinawi-hawi pa ang buhok. "Na-promote ako, Bax. Bukas, team leader na ako." Nagyakapan pa ang dalawa habang nasa gilid sila ng bangketa. Pero natigil ang kasiyahan nila nang biglang may tumigil na van sa harapan nila. Pagbukas ng sliding door, bumungad agad ang lalaking si Rigor. Hinaltak nito si Jelly, pero hinila din naman ni Brandy ang dalaga pabalik. Naghihilahan na ang mga yon sa magkabilang kamay ng dalaga. Sino ba kayong mga swangit? Let go of my bestie, mga bad guy kayo! Wika ni Brandy. Lintig ang bakla ka! Huwag kang makialam dito kundi malilintigan ka rin! Bax, bitiwan mo na ako. Mandadamay ka. Sabi ni Jelly. No! Walang bibitiw, Bax! Ayaw ninyong bitiwan ng babaeng ite? Pwes, gogora din ako sa inyo! Sumama si Brandy sa loob ng van. Kahit pilitong pinapalabas ng mga lalaki sa van, ay ayaw nitong lumabas. Sige na nga, isama na natin tong baklang to para makatikim naman. Inis na wika ni Rigor. Ay wow, gusto ko talaga makatikim. Manahimik ang bakla ka! Sasaksakin kita, tingnan mo! Tinutukan ni Rigor ng kutsilyo si Brandy. At dahil doon ay napatikom na lamang ang bibig nito. Mauhuli kayo ng mga pulis sa ginagawa nyo. Kaya kung ako sa inyo, pakawalan nyo na kami. Sabi naman ni Jelly. Isa ka pang maingay ka no? Manahimik ka kaya? Wala naman kaming pakialam sa mga pulis-pulis na yan. Ang nasa isip ko lang ay kung paano kita mabibenta para magkapera na ako. Tumawa ng malakas si Rigor. Ganon din naman ang mga kasama nila sa van. Nagsimula ng kabahan ng dalaga nung mga sandaling yon. Tama nga ang hinala niya na wala naman talaga siyang utang sa lalaking yon. Sadyang gusto lang talaga siya nitong pagkakitaan. Bax, what to do? Pabulong na wika ni Brandy. Pero wala rin namang naisagot ang dalaga. Hanggang sa ilang mga sandali lamang, nakarating na rin sila sa isang lumang warehouse. Pamilyar sa kanya ang warehouse na yon. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang lugar na yon ang pinagdalan sa kanya ng mga lasenggong lalaki. Pagbaba nila ng van, nakaabang na mga lalaking amoy alak. Malalagkit ang tingin ng mga yun kay Jelly. Namumukhaan pa nga ni Jelly ang mga yon. Sabi ko na nga ba't babalik ka rin dito, Miss Beautiful eh. Wika ng isang lalaki na isa na lamang ang ngipin. Bax, don't worry. Akong bahala sa mga bad guy na ite. Sabi na naman ni Brandy pero nanahimik na lamang ito ng batukan nito ng isang lalaki pa. Itinali silang dalawa sa bakal na haligi. Hintayin na lang natin yung mga foreigner na mag-aagawan sa'yo Tiba-tiba ako nito. Mas maganda ka na ngayon kumpara nung una ka nandito eh. Mas malamang ka na ngayon. Hinawak-hawakan pa ni Rigor ang pisngi ni Jelly. Diring-diri ang dalaga sa mga sandaling ito. Ang babaho rin kasi ng mga hininga ng mga lalaking yon. Ano bang kasalanan ko sa'yo at bakit mo to ginagawa sa akin? Pakawalan mo na kami rito. Pero kahit na anong sabihin ng dalaga, walang balak ang lalaking si Rigor na pagbigyan siya. Sa halip, mas lalo lang itong nang-aasar sa kanila. Pakawalan? Kaya nga kita dinala rito para mapanginabangan ka eh. Tapos gusto mong pakawalan ka? Siraulo ka bang babae ka? Hindi kayo makakatakas dito kapag natuntun kayo ng mga pulis. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na kung anong tama, Rigor. O kung sino ka mang lalaki ka. Magtrabaho ka ng marangal. Hindi yung gumagawa ka ng kasamaan para lang may maipakain ka sa pamilya mo. Sabi pa ni Jelly. Kung makapagsalita ang babaeng to, akala mo kung sinong perfect ka. Manahimik ka kaya dyan. Kasi kapag ako napikon, patay itong baklang kasama mo. Feeling mo naman scary ako sa hawak mong knife. Hello, okay ka lang? Buwelta naman ni Brandy. Nagalit si Rigor. Nilapitan niya si Brandy at saka sinuntok ng isang beses. Dumugo agad ang labi nito. Isa pang salita mo, hindi lang yan ang aabutin mo. Bax, ayos ka lang ba? Huwag ka na kasi magsalita pa. Mapapahamak ka lang eh. Ikaw naman kasi, bakit ka pa kasi sumama sa akin? Sa mga sandaling ito, walang magawa ang magkaibigan kundi panoorin ang mga naroon. Mga nagiinuman. Umuusok ang mga bibig dahil sa sigarilyo.
Paminsan-minsan, may humihipo-hipo kay Jelly. Tinatatagan na lamang ni Jelly ang kalooban niya para hindi siya panghinaan. Mga ilang sandali pa, narinig nilang may sasakyan ng pumarada sa tapat. Sakay noon ang ilang foreigner na nanggaling pa sa sentro ng Maynila. Mga dayuhan na naghahanap ng mga babaeng pagpaparausan. Box, nandyan na sila, OMG. Ayoko mawalay sa'yo, Box. Baka kung anong gawin nila sa'yo. Nababahalang sabi ni Brandy. Nang makita na nilang nakikipag-usap na si Rigor sa mga dayuhan, mas lalo nang kinabahan ng babaeng si Jelly. Nagdasal na lamang siya na sana ay may mangyaring himala. At sa puntong ito, pinakinggan siya ng Diyos. May mga dumating na pulis. Kasama na mga ito ang matandang si Mr. Valdez at si Emerson. Walang nagawa ang grupo ni Rigor at ang mga dayuhan nang pumasok ang mga pulis at tutukan sila ng baril. Mabilis na napadapa ang mga lasenggong lalaki. Sunod-sunod na pinusasa ng mga pulis ang mga yon. Jelly, Brandy, ayos lang ba kayo? Huwag na kayong mag-alala. Ligtas na kayo. Sabi ni Emerson at sinimula na rin itong kalaga ng tali ng dalawa. Mabuti na lamang at may nakakita sa nangyari at nasabihan kami. Kaya ito, nakapagsumbong agad kami sa mga pulis. Dagdag pa ni Mr. Valdez. Maraming salamat po sa inyo. Sagot naman ng dalaga. Nakaalis na rin sila ron makalipas lang ang ilang sandali. Nakahinga na rin ang maluwag ang dalaga. Dahil sa wakas, nasa ligtas na kalagayan na rin sila. Nakulong si Rigor at ang mga kasamahan nito. Napag-alaman na miyembro rin pala ng sindikato ang mga taong yon. Trauma ang inabot ni Jelly. Pero makalipas lang din naman ang ilang araw, ay unti-unti na rin siyang nagiging maayos. Lunes ng hapon, saktong day off ni Jelly. Habang nagwawalis siya sa bakuran, nakita niya si Maymay na nakatayo sa labas. May mga dala itong gamit. Binitawan agad yun ni Maymay at saka tumakbo palapit sa kanya. Umiiyak habang nakayakap sa kanya. Ate, sorry. Sorry kung iniwan kita sa gitna ng mga pangyayaring yun. Ate, ayoko na mag-isa. Hindi ko kaya. Tayo na lang ang magkasama, please. Pangako hindi na ako magiging masamang kapatid sa'yo. Parang batang humagulgol si Maymay. Niyakap na lang din ito ni Jelly. Dahil ang totoo naman, miss na rin naman niya ang nakababatang kapatid. Masaya ako nakabalik ka na, Maymay. Kalimutan na natin kung ano man ang mga hindi natin pagkakaunawaan. Ang mahalaga sa akin, magkasama na tayo. Makakapagsimula na tayo ng panibagong buhay. Kinwento sa kanya ni Maymay ang nangyari nung magkahiwalay sila. Namasukan pala bilang kasambahay si Maymay sa Makati. At doon naranasan niyang imaltrato ng matandang babae na amo. Hindi rin naging madali ang buhay ni Maymay. Awang-awa si Jelly sa kapatid niya, kaya pinakinggan niya lamang lahat ng kinikwento nito. Mula nang bumalik si Maymay, tila nabuo na rin ulit ang kanilang pamilya. Sinimulan nila ang panibagong buhay kahit dalawa na lamang silang magkasama. Pinagpatuloy ni Maymay ang kanyang pag-aaral, habang si Jelly naman ay mas nagsikap pa sa kanyang trabaho. Gagawin niya ang lahat para sa kanilang magkapatid at sa mga paparating pang pagsubok sa kanilang dalawa. Masaya at matatag niya itong haharapin dahil kasama niya na ang nagsisilbi niyang lakas. Wakas!